I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo at dito naman ang side ng other person. Teka, baliktad to. Bakit baliktad to? Ayusin ko lang sandali. Bumaliktad yung iba. Hindi naman ako nagbabasa ng baliktad. Unless, may kodigo. Kasi, nahirapan akong intindihin. Kaya mas gusto ko upright lang. Pero syempre may exception to the rule. O exemption. Yung isang deck ko lang. Yung binabasa ko ng reverse. The rest ay hindi. Ano yan? Well, may false position tayo sa side mo. Anyari. So, dito side mo. At dito side ng poson mo. The poson. Ayan. Ipinocus ko sa side mo. Diyan sa taas. Sabi, a change. Tapos, false potion, rich, good, gentleman. Sa baba, sabi, house, court, work, occupation. Well, ang dating kasi may nagloloko dito. O, ikaw yung niloko? Kasi dito sa side mo, ang bida ay lalaki. Kung di lalaki, sabihin natin babae. Pero na-embody niya yung masculine energy. So, pwede rin naman sa babae. Pero, mag-resonate lang sa kanya kung ina-embody niya nga yung masculine energy dahil may rich, good gentleman tayo. Probably 30 years old and below yung bida dito. Yung side mo yon 30 years old and below. Iniisip ko, pwede rin tong long distance relationship. Malayo ka siguro o napalayo dahil sa work. O ewan ko. Parang na-relocate ka somewhere. Siguro dahil sa work o na iba ang bahay. Parang recently may pagbabago na nangyari kasi may a change tayo dyan. Pero may betrayal tayo dahil false position.
So, iniisip ko, ikaw ba yung kabit? O ikaw yung urig? Kasi case-to-case basis to. Clarify natin. Gagamit tayo ng tarot. Ikaw ba ang urig? Yes or no? Yes. So, ikaw ang urig. So, ikaw ang niloko dito. Dahil may false person. So, current situation, niloko ka ng partner mo. Dito, sa person mo. The person, sorry. So, yung the person pala yung literal, nakabit. So, sabi sa kanya, house, court, work, occupation. Di ba niloko ka nga dahil may false person tayo sa taas, do sa side mo. More like, nandito siya sa kabit o baka separated na kayo. Kasi may a change eh. So, parang may nagbago. O, ayun nga, may transformation na nangyari. So, pwedeng break na kayo. O sabihin natin nag-aaway pa lang. Tapos di mo siya kasama. Nowadays, dahil nag-aaway nga. So, if you are wondering kung nasaan yung person mo, ayan, nandyan sa kabit niya. Kasi may house tayo dito. So, magkasama sila ngayon sa iisang bubong. O, dyan siya nakatira ngayon. Sa kabit. So, more like, dyan siya pumipirmi. Sa kabit niya ngayon. Kasi current situation to. May ibang case na anakan niya siguro to. O may anak na sila o family na sila ngayon. Pwede rin ganun. Kung separated man. So, case-to-case basis, remember. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo. Siguro kaya nagustuhan ng person mo tong kabit niya, ay may work siya compared sa'yo. Halimbawa, ang case mo, wala kang work. So, iniwan ka niya kasi wala kang datong. Wala siyang mapala sa'yo. Mahirap ang buhay nyo. Kaya na-attract siya dito sa kabit. Pero more like, yung kabit, may work. Kasi may occupation tayo dito. Work, occupation. So, inisip ko, yung kabit may work. O, tinatry nila i-work out yung connection nila. Nowadays, may court tayo. So, yung court pwedeng may kinalaman sa decision making. So, inisip ko, yun na nga yun. Decision making work, tinatry nila i-work out yung connection. Kasi magkasama naman sila sa isang bubong, di ba? Ayan o, may house. Pero may court eh. So, iniisip ko, kasal siguro kayo. Na para bang may discussion kasi sila dito. Kung kasal kayo, kasi may court nga. So, pwedeng may kinalaman sa legal matters o legal matters. Na para bang
may debate sila o discussion na what if iwalayan ka na at silang ikasal o sabihin natin di kayo kasal. Pero ikaw yung nauna. So nowadays, pinag-uusapan nila ang kasal. Alam mo yon, yung maging permanent na yung connection nila. Legally. O pwede ring sabihin natin inihabla mo yung person mo. Lumapit ka sa people in authority regarding legal issues. Especially kung may anak kayo o kasal kayo. At may pending case tong person mo. So, nowadays, pinag-usapan nila to. Pwede rin ganun. So, again, case-to-case basis. Ha? Dahil, general reading naman to. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo. Pero grabe, 11 minutes na to. So, punta na lang tayo dito sa current feelings nila para sa isa't isa. Dito yung side ng kabit at dito side ng person mo. So, anong current feelings nila sa isa't isa? May conflict pa tayo. Tumama pa dito. Sakto sa court. Ano yan? Ayusin ko lang to. So, ang dating, sabi dito, ecstasy. Teka, para luminaw. Iyan. Ulitin ko. Focus. Yan. Parang lumabo lalo. Ayan. Ecstasy. Chasing thrills. Excitement. Good time. Divine masculine. Young masculine. Young. Tapos masculine energy. Hoping. Expecting. Faith. Manifesting. Pero dito sa baba, basahin na rin natin. Ito sa side ng person mo. Healing. Releasing, purifying, cleansing. Conflict. Clashing differences. Incompatibility. Conflict. Conflict na nga dun sa isa sa gitna. Tapos sa dulo, conflicted. Decisions. Hot and cold. Ano to? Multiple choices. So, balik natin sa taas. In love talaga yung kabit sa puso mo. Chasing thrills, biruin mo yun. Ang dating, wala siyang pakialam kung kasal man kayo o ikaw ang nauna. Kasi, alam mo yun, nag-e-enjoy siya sa thrill. Nadala nitong third party situation na siya yung kabit. Para bang, ayan nga, may excitement. In a way na para bang tingin niya ay competition tong relasyon. Competition in a way na
nasisurill siya manalo. Manalo kung saan iiwan ka na at siya na ang pipiliin. Nag-enjoy talaga siya. Good time eh. Ecstasy nga eh. Di ba drugs yan? O ecstasy. Yung feeling. Feeling high. Na parang yung judgment ay unclear. Nabalot ng illusion. Hindi na makapag-isip ng matino dahil nabulag na ng sobrang pagmamahal. Ano to? Divine masculine, yung masculine energy. So, feeling niya nga, divine masculine ng person mo to, tong kabit niya. Kasi, remember, yung side mo, ay, ikaw yung rich gentleman, di ba? Hindi naman necessarily rich, kung di man applicable. Pero kasi nakalagay doon rich gentleman, so, sabihin nating, may trabaho. Middle class. Ganyan kasi yan. O mayaman talaga. Kasi nga rich. So, yung bida dito, hindi poor. May work siya. O estudyante. OMG. Nag-aaral nowadays. Nagmasteral. O nasa college. So, case-to-case basis. Pero more like, ano yan, young energy nga, kaya nga 30 and below yung edad. So, kundi man literally rich, di middle class to high class, o kundi applicable sa iba sa inyo, yung rich nga, may pera, di may work, o nasa apprenticeship, sabihin natin 1 to 3 years dun sa work, o nagsisimula pa lang sa employment, o nagmasteral, o nag-aaral ulit, o pwede rin namang college, ngayon pa lang nagka-college. So again, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay para sa inyo, dahil general reading naman to. So feeling ng the person, siya yung kanyang divine masculine. Okay? So, sabi ko nga kanina, kundi lalaki yung bida, ay babae. Pero, tatama lang sa kanya yung reading, o mag-resonate, kung in-embody niya yung masculine energy. So, ayan nga, feeling ng the person. Feeling, ng kabit. Yung person mo, yung divine masculine niya. Kasi more like babae yung kabit. Ay, wait lang. Nalito rin ako. Kasi, kung dalawa kayo, edi pares kayong masculine. O feminine. Teka lang. Nalito rin ako. Siya yung divine masculine. Okay? Kasi feminine yung yung person nyo. O, ayun nga, embody yung feminine energy. O, babaeng tao, literally. So, ang dating, feeling niya siya yung divine masculine sa connection nila. Yung nasusunod, authoritative, nagdadala ng relasyon. O, yun yung in-expect niya sa person niya. Okay?
So, pwede rin namang vice versa. Ano tong hoping, expecting, faith, manifesting? So, ang dating umaasa siya o nag-expect, nananalig, faith, o tinatry niya i-manifest na sila na siguro forever o pakasalan siya someday. Pero ang dating dito, hoping siya na magtagal sila o magtagal na o sila na nga forever. Ngayon, yung puso mo, dito tayo sa baba. Sabi dito, healing, releasing, purifying, cleansing, conflict, clashing differences, incompatibility. Conflicted. Decisions, hot and cold, multiple choices. Current feelings, hindi siguro sila magkasundo. Nowadays, remember meron tayong court. Kasi pag court, syempre isipin mo, battle yan ng mga lawyer, prosecutor, o ng kanya-kanyang side. Diba? So, more like may debate na nangyayari. Kaya ayan, conflict. Di sila magkasundo. Nowadays, meron siguro silang topic na para bang di sila agree sa isa't isa. So, sabihin natin pakasalan siya agad-agad. O piliin na siya. At iwan ka na. Sabihin natin ang case ay hindi ka pa iniiwan. Pero nag-away lang kayo. So, pwede ring pino-force ng other person na iwan ka na para sa kanya. Magsama na sila forever. O kung kasal nga, pwede rin ganun. Ayaw pa. Ayaw pang ikasal ng person mo sa kanya. Dahil di ba rin siya sure. So, kasi meron nga tayong court kanina, di ba? Dun sa isa. Di mo like, nangyayari na yan. Yung conflict sa pagitan nila. At dahil may healing, tinatry naman ng person mo unawain itong other person. Sa kung ano mang, hindi nila mapagkasunduan. Kasi may, tayo dito, differences. O incompatibility. Ayoko na nga ilagay yung kamay ko. Lumalabo. So, ayan. Kaya may conflicted. Hot and cold sila kasi nga hindi sila mapagkasunduan. Pero magkasama sila sa isang bubong. Pero sa case mo kasi, either hiwalay na kayo o nag-away. Kaya hindi kayo magkasama. Pero kung isasama natin itong multiple choice, sabihin natin, ang case ay hindi pa kayo totally hiwalay. Pwedeng yun nga, inoobligan na ng other person yung person mo na hiwalayan ka na. Pero nga, isa ka sa choice niya, hindi ka pa niya ma-let go. O, sabihin natin, kung di kayo kasal, ang dating parang ayaw pang dumugar sa tahimik na buhay yung person mo kung di pa nga kasal. Yung, alam mo yun, matali. Ayaw niya pang matali. Kasi may multiple choice tayo. So, ang dating, kung di kayo kasal, pwede rin ang pinag-aawayan nila ngayon ay ikasal na sila. Kaya lang, ayaw nga nung person mo dahil nga, sabihin nating,
Ayaw niya pang matali sa other person o ini-enjoy niya pa pagiging single o yung freedom o di pa siya sure dun sa other person. Kasi may multiple choice tayo dito na para bang anytime pwedeng palitan yung other person. So, again, isa ka pa rin dyan sa option dyan. Sa multiple choice. So, ganyan ang situation. Kumbaga, kahit na may hindi sila mapagkasunduan, tinatry pa rin unawain ng person mo yung kabit niya. Dahil nga may healing tayo dito. Releasing, purifying, cleansing. So, tingnan natin. Ibang detalye dito, oh. Eto, maayos pa, oh. Mukhang maayos pa yung connection nila. Kahit ayan, nag-aaway sila. Baka nga kasal sila, OMG. Halimbawa nga, ang case ay hindi sila kasal. At yun yung pinag-aawayan nila. Gusto nang ikasal nung kabit dun sa person mo. Sabihin natin di pa ready yung person mo at babaero. Halimbawa, ganun. O lalakero. Ito, mukhang maaayos. Kung dalawa yung pwedeng case dito. Maayos yung conflict nila dito. O ikasal talaga kung yun ang dinidemand ng other person. Ganda din ito, oh. Oh, mukhang sila na talaga forever. Sad to say. Kasi angkor to eh. Sabagay, di naman to Lenormand. Pero kasi usually ang meaning nito ay anything na stable. Kaya nga sabi dito, the anchor denotes successful ventures in business and love. Saka permanency ang meaning nito dahil nga mabigat. 'Di ba na ano niya, pinipigilan ng angkor. Parang siya yung pangsabit sa dagat. Yung barko na mawala sa pwesto kasi nga ito mabigat to eh. Siya yung pangkalang ba. Parang di mawala sa pwesto yung ship o barko. So heavy siya. Kaya heavy din yung connection. Mahirap sirain. Pwede rin kasing may kinalaman yan sa devotion o seriousness, commitment, responsibility. Iniisip ko ni Lenormand na, hindi na itong ano ba to? Nakalimutan ko namang tawag dito. Gypsy Witch. Sad to say. Mukhang sila na forever. Ito man ang kwento mo. So, para malaman natin kung ito ba'y kwento mo, ito ang clue. Magbibigay ako ng 6 na clue, pero wag masyado mag-pay attention dito dahil dagdag info lang ang mga to. Ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo ay para sa inyo. So, ang clue natin pwedeng tumama sa iyo, sa person mo, at dyan sa kabit niya. Capricorn.
Virgo, Sagittarius, Mercury, Gemini, Virgo, Sagittarius ulit. Ito, Aquarius. So, ulitin ko. Capricorn, Virgo, Sagittarius. Dito sa baba. Virgo, Gemini, Sagittarius, Aquarius. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.